UPCAT or College Entrance Test, Math Reviewer number 25 and 26. So, post nyo muna, try nyo muna sagutan bago panoodin ang solution ko. Okay, so for number 25, if x is equal to 4 over 9 raised to negative 3 over 2, find the value of x. So, pwede nating i-apply dito yung law of exponent. Law of exponent, i-apply lang natin. Pwedeng negative exponent rule tapos yung exponent ng tawag dito quotient. Okay? So, kahit alin ang mauna sa dalawa, negative exponent rule, a to the negative n, that is equal to 1 over a to the n. Or pwede naman, dahil ito ay quotient, pwede rin nating i-apply yung a over b raised to n equal siya sa a to the n over b to the n. Pwedeng i-distribute natin ito. So, kahit alin sa dalawa ang unahin natin. So, ang gagawin ko dito para maiwasan agad yung complex fraction, i-distribute ko na lang itong negative 3 over 2. Distribute natin sa 4 tsaka dito sa 9. So therefore, magkakaroon tayo ng 4 raised to negative 3 over 2 and then over 9 raised to negative 3 over 2. So tapos, dahil meron, ang apply naman natin itong negative exponent rule, kapag meron tayong a to the negative n, equal siya sa 1 over a to the n. Kapag nasa denominator naman, 1 over a to the negative n, magiging naman siyang a equals a to the positive n. Pag nasa denominator, pupunta siya sa numerator, positive na siya. Pag nasa numerator naman, pupunta siya sa denominator, magiging positive siya. So dito, dahil dalawa yung negative exponent natin, mag-i-interchange lang ito ng pwesto. So itong 9, mapapapunta sa taas, magiging positive. Tapos itong 4, mapapapunta sa baba, magiging positive na yung exponent. Okay? So magiging lang siyang, pag sinimplify natin, yung 9 nasa taas na, negative 3 over 2, magiging na siyang positive 3 over 2. And then yung 4 nasa numerator, pupunta sa baba, magiging 4 raised to 3 over 2. 4 raised to 3 over 2. And then, ang mangyayari na next dito, ang ibig sabihin na itong 9, and itong 3 over 2, pwede natin itong i-break sa 2 over 2 plus 1 half. So alam naman natin yung 1 half is square root ito. Or pwede rin i-change natin sa radical form. Ang radical form, di ba, kapag meron tayong n raised to or a raised to m over n, equal siya sa, yung denominator, yan yung index natin, nth root of a to the m. Okay? So pag in-apply natin yan, yung denominator natin, 2, magiging siyang square root of the base 9 and then the numerator will be the exponent 9 cubed over square root of 4 and then the numerator, ang exponent natin 4 cubed. So tapos, ang 9 cubed, pwede natin yung isulat as 9 squared times 9. And then yung 4 cubed, pwede natin siyang isulat as 4 squared times 4. And then, i-distribute natin yung square root, magiging siyang square root of 9 squared times square root of 9 over square root of 4 squared times square root of 4. Na masisimplify na, cancel na yung square root tsaka square, cancel yung square root at square, natira na lang ay 9 over 4. Tapos dito naman, square root of 9 eksakto yung 3, square root of 4 eksaktong 2. So final answer, i-multiply natin, 9 times 3 is 27 over 4 times 2, 8. So the answer is letter D, 27 over 8. Okay? So next number 26. Factor 6x squared plus 3xy squared minus 12x. So pag ganito, itatry muna natin lagi dyan yung common. Baka may common monomial factor ang tawag. So kasi lahat sila may 6. 6, 3, negative 12. So i-factor natin lahat yan, pwedeng i-divide sa 3. So i-factor ko yung 6 as 3 times 2. Tapos yung x squared, gawin nating x times x. Ayan, para madaling makita yung common. Then plus 3x y squared. Yung y squared, wala namang common. So pwedeng y squared na lang yan. Wala namang y itong 6x squared tsaka itong negative 12x. And then minus yung 12x, pwede nating isulat yung 12x as 3 times 4 times x. Ngayon, yung mga common, i-factor out natin. Lahat sila merong 3 tsaka x. Lahat may 3x. Lahat may 3 tsaka x. Okay, so lahat ng 3 at x i-factor out natin. Lahat sila may 3 at x. Nang natira dito sa first term natin, meron pang 2x. So ito yung 3x pinactor out natin. So may natira pang plus y squared. And then nilabas natin itong 3 tsaka itong x. May matitira pang minus 4. So minus 4, ito na yung factored form natin. The answer is letter C. 3x times quantity 2x squared plus y squared minus 4. Follow for more.
Para po sa mga naghahanap ng murang UPCAT review, pwede rin ito sa ibang college entrance test. Ito po yung offer ko, 99 lang po ito, all in na. Meron tayong 500 slots na available. So ito yung inclusion niya, 10 days math and logic tutorial via Zoom. Ito po yung schedule natin. MWF po ito, 7 to 9 p.m. Start ng June 8 hanggang June 29. Okay, so meron din tayong Google Forms reviewer para sa ibang subject, kagaya ng English, Filipino, Science, General Info, Abstract Reasoning. May mock test din po tayo and then may only replay tayo ng mga past session natin. So itong mga Zoom meetings po natin, recorded po yan dito sa exclusive FB group tsaka sa GC natin. So ano pong inaantay nyo, mag-message lang po kayo sa akin sa aking messenger RJ Enseñado. 500 slots lang po yan, 99 pesos, all in na po yan.